Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Miga love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Okay, pag-usapan po natin itong parihas former, okay? Former President, former Vice President. Excuse me po, okay? So, alam naman po natin si dating Pangulong Duterte at si dating Vice President Leni Robredo ay tatakbo nga po na bilang isang mayor sa kanilang mga distrito. Si Attorney Leni Robredo tatakbo sa Naga bilang isang mayor. Si dating Pangulong Duterte ay tatakbo man bilang isang mayor ng Davao City. Kung tutuusin, pareho po silang malakas. Si dating Pangulong Duterte, malakas po ang kayabangan. Si dating Vice President Leni Robredo ay malakas po talaga dahil alam naman po natin na siya ang bukod tanging nagtapos ang kanyang termino ay patuloy ang kanyang pagtulong sa kapwa Pilipino sa pamamagitan ng kanyang programang Angat Buhay. Sabi niya nga, hindi pa tapos ang laban. Okay? So, ibig sabihin ng hindi pa tapos ang laban, para sa kanya, hindi pa tapos ang kanyang pagtulong sa ating mga Pilipino nationwide. Alam naman natin na ang kanyang programa is nationwide po yan. Kaya nga, sabi nga natin, ito si Attorney Leni Robredo is malaki ang chance talaga na manalo ito sa 2028 once na tumakbo po ito sa pagka-presidente. Kasi nga, dati lang lumalakas na lumalakas hanggang ngayon ang kanyang pangalan. Kumbaga, bumabango sa taong bayan. Kasi siya lang naman itong hindi nakikisawsaw sa mga isyu ngayon kasi alam niya kung saan siya makisawsaw o hindi. Pero ito si dating Pangulong Duterte, alam naman po natin na kung ano-ano ang mga sinasabi, mga kayabangan, kaya nasabi ko malakas ang kayabangan. Okay? Magkaiba po yun, pareho silang malakas. Si Attorney Leni Robredo, malakas sa mabuti dahil tumutulong ang kanyang programa Angat Buhay. Si dating Pangulong Duterte naman is malakas ang kayabangan. Alam po naman natin kung ano-ano mga sinasabi niya sa mga rally nila ngayon, di ba? Okay. So, ngayon pag-usapan po natin ang lagay nila sa kanilang mga distrito, no? Kung sila ba ay pinaka-choice ng kanilang distrito na maging mayor, no? So, disclaimer lang po ha. Hindi ko po sinusure kung totoo po itong nakikita ko sa Facebook. Okay? Kaya, pag ginamit ko ang disclaimer, ano na po yun? Understood na po yun na hindi ako naninigurado. Okay? Ito po kasi mga ka-action. May post kasi si Rowena Guanzon regarding dito ho mga ka-action. Ayan po, makikita nyo po sa screen. No? Ito. Ayan. Kay Ma'am Rowena Guanzon po ito ha. Ginawa ba namang safeguard B? Eliminates 99.9% of bacteria. Charot. Okay? So, kung makikita nyo po sa picture, basahin po natin ha. Pulso ng ansyano. Ayan. Halalan 2025. Naga City Mayoral candidates. Okay? Si Attorney Leni Robredo is 98.7%. Oh my God. Tapos itong iba, ayan, titingnan nyo dyan sa screen nyo. Kayo na po ang mag-ano. Ayan. Tapos, kung totoo man yan mga ka-action, maaaring totoo, pero disclaimer nga po, hindi ko sinusigurado, okay? Hindi ko sinusure. Basta, ito na lang, for short na lang na paliwanag. Kung totoo man yan o hindi, alam natin na malakas ang mga Robredo sa Naga City. At mahirap po na matalo ang mga Robredo. Dahil nga po sa maganda ang track record nila. Mula na naging congresswoman ito si former Vice President Attorney Leni Robredo at naging mayor po si Jessie Robredo ng Naga City ay napakaganda po ng kanilang performance at track record sa taong bayan ng Naga City. Kaya totoo man yan o sa hindi, alam po natin, kahit sabihin na po natin na panalo na po yan si Attorney Leni Robredo. Dahil mahirap po talaga talunin yung dating nang hinawakan ang Naga, tapos maganda ang performance, maganda ang track record, talagang hanap-hanapin po sila ng
taong bayan ng Naga. Okay? Kaya, totoo man yan o hindi, sure win na po yan. For me ha, in my own opinion. Sure win na po yan si former Vice President Attorney Leni Robredo na maging mayor ng Naga City. Okay? So, dumapo naman po tayo dito kay dating Pangulong Duterte. Okay? So, maglulusot pa rin sa screen nyo. Ayan, titingnan po natin. Ito hindi ko na din po sinusigurado ha. Una, bago natin nag-disclaimer po ako. Okay? Ayan. So, dito naman, sa Davao City, mayoralty, ayan, preferences, ayan, pulso ng bayan 2025 elections. Ayan, City of Davao, Davao del Sur. Okay. Si Nograles, nakakuha ng 43%. Tapos si Digong 38%, tapos itong isa 15%, tapos itong dalawa tag 2%. 38. So 5% ang lamang ni Nograles kay Digong. Nako, mukhang gising na yata ang taga Davao. Ayan, kung totoo man yan ha, di ko sure kung totoo man o hindi. Okay? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, itong mga nakakuha ng ilang percent dito, kapag halimbawa lang ha, kapag mag-withdraw ito at suportahan ito si Nograles, sigurado sure way na po ito si Nograles kung mag-withdraw, di ba? Tapos kung ano ang nakuha nito ni Digong, siyempre ganun din siguro ang ano ni Pulong, no? Tanong lang natin yan, no? Kasi kung ano ang percent ng mga Duterte, kasi alam naman natin, maglalaban si Congressman Pulong at saka si Congresswoman Nograles. Si Bigs Nograles bilang congressman, di ba? So, yan po, no, mga ka-action. Maano po to? Talagang, kung totoo man ito, pagpawisan talaga si Digong pala dito kay Nograles. Di ba? Anyway, hindi pa naman tapos ang laban. Okay? Hindi pa naman tapos ang laban. At magsisimula ang campaign nila sa sa March 28 siguro. March 28 nga ang starting ng campaign ng local. Okay? So yun po, no, mga ka-action, ang lagay ng mga former president, former vice president. Okay? Pero uulitin ko lang po, hindi po ako sure dyan ha. Pero alam natin, ang ating manok na pambato sa Naga City bilang mayor, sigurado po yun. Hindi po yun pababayaan ng Naga. Talagang mananalo't mananalo po talaga yun. Okay? And then, sabi nga sa mga comment section dyan, sa kay Rowena Guanzon, puro po positive. Ang iba, nagsasabi na sana taganaga na lang ako para magkaroon ako ng isang mayura na matino at maganda ang track record. At magbasa po kayo dyan sa post ni Rowena Guanzon. Okay? Alright. So, hanggang dito na lang muna mga ka-action, mga kakamping nog. I-share ko lang po sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.